Hello, kamusta? Ako nga pala si Cinderella G. At ngayong araw ay ikukwento ko sa inyo ang naging journey ko at ng aking pamilya dito sa Australia. Mahigit 8 taon akong naging empleyado sa Pilipinas bago ko naisipang mag-ibang bansa. Sa maniwala kayo at sa hindi, ako ay nakatapos ng Financial and Management Accounting. Nagtrabaho ako ng 2 taon sa isang bangko at mahigit 6 na taon sa isang international logistics company. Simple ang buhay hanggang naisipan kong mag-asawa at magkaroon ng isang anak. Taong 2017, sumubok kaming magnegosyo pero hindi pinalad. Taong 2018, nang matapos ang aking maternity leave ay nakabalik na ako sa trabaho pero ang dami nang nagbago. Malungkot mang sabihin pero hindi na rin sapat ang sweldo ko para sa nagsisimula kong pamilya. Matagal na rin akong kinukumbinsi ng aking best friend na subukan ang mga ibang bansa at iyon ang ilan sa mga dahilan kaya sinubukan naming mag-asawa na mag-take ng risk. Initially, ang plano ay makapunta ng Australia bilang isang skilled worker pero hindi umaayon ang pagkakataon at hindi ko namimit ang eligibility requirements. Ayaw ko sanang maging student dahil bukod sa magastos na at may kaba sa dibdib ko na pagkatapos ng 8 taon ay balik eskwela na naman ako. Pero yun talaga siguro ang plano ng Diyos sa mga panahon na yun. Hindi rin naging madali dahil bukod sa kailangan mong maipasa ang English test, makapag-provide ng show money, at higit sa lahat ay ang makapagbayad ng initial tuition fee. Wala kaming ganong ipon dahil nagamit namin sa nalugi naming negosyo. Pero kung taimtim kang hihiling, ipagkakaloob ng Diyos kung talagang para sa'yo. Nangutang kami sa aking in-laws ng humigit kumulang 1 milyon. Kalahating milyon para sa aking initial tuition fee. Ang iba ay pinambayad sa visa processing fee, private health insurance, plane ticket, at allowance naming mag-asawa pagdating namin sa Australia. Tumagal din pala ang processing ng aking student visa dahil nagka-problema ako sa medical. May nakita daw silang suspicious spot sa aking chest x-ray kaya kailangan kong mag-undergo ng series of tests. Sabi ko talaga, Lord, kung kaloob mo talaga, ikaw na ang bahala. 1 linggo na lang ay magsisimula na ang aking klase pero wala pa ring resulta ang aking visa. Nagdasal na naman kami ng mataimtim. Sa wakas na approve din ang aming student visa. Ang saya-saya, bagong pag-asa. Sa araw ng flight namin, magkahalong kaba at lungkot. Kinakabahan sa aralin kong Master of Professional Accounting at nalulungkot dahil kailangan naming iwanan ng 11-month-old na anak namin. Dumating ang araw ng flight naming mag-asawa. Ang anak ko biglang nilagnat pero sabi ng mga magulang ko huwag kaming mag-alala at sila ang bahala. July 2018 at nakarating na nga kami sa Australia. Nanlalaki ang mga mata namin kasi sa wakas nasa first world country na kami. Pero kakaibang experience pala ang naghihintay sa amin dito. Saya, lungkot, kaba, takot, pangungulila at kung ano-anong emosyon pa. Hindi pala magiging madali ang buhay namin dito sa Australia. Sa tulong ng isang kakilala, ang asawa ko ay agad namang nagkatrabaho sa isang restaurant. Siya ay isang kitchen hand. Ang saya-saya dahil may source of income na kami. May pagkukunan na kami ng pambayad ng tuition fee. Marami akong in-apply ang trabaho pero hindi ako natatanggap. Limited lang kasi ang aking working hours. Ibang klase rin ang sakripisyo ng aking asawa. Dahil wala naman kaming sasakyan ay pinahiraman siya ng bisikleta. Nagbibisikleta siya papuntang train station kahit winter. Pero kung sinuswerte nga naman yung bike na pinahiram sa amin ay ninakaw. Kaya napagdesisyonan naming lumipat ng malapit sa train station. Tumira kami sa isang garahe na kinonvert na kwarto. Okay lang sa amin, ang mahalaga malapit kami sa train station. Isang araw, sinubok na naman kami ng pagkakataon. Ang asawa ko inapoy ng lagnat sa araw ng final exam ko. Hindi ako nakapag-review dahil kailangan ko siyang alagaan at asikasuhin. Habang nakasakay sa tren, doon na lang ako nakapagbasa at sinamahan ko na rin ng dasal. Sabi ko, Lord, please ipasa mo ko kasi kapag uulitin ko ito, wala kaming ipambabayan. At ipinasa niya nga ako. 3 buwan din akong nabakante, sa wakas nagkatrabaho rin. Naging kitchen hand ako sa isang cafe. Hindi ako nakatagal kasi hindi ko ma-meet ang standards ng owner. Tapos bigla namang nagsara ang pinagtatrabahuang restaurant ng asawa ko. Parehas na naman kaming walang trabaho at kinakabahan na naman ako kasi magbabayad na naman ng tuition fee. Sino ba naman ang tatakbahan ko kundi ang Diyos ulit? At dininig na naman niya ang dasal ko. May nakilala kami at ipinasok kami sa isang factory. Ang asawa ko ay isang picker at ako naman ay assembly line worker. Natutunan kong mag-assemble, mag-test at mag-pack ng malalaking ilaw. Isang nakaka-proud na moment. Dumating yung moment na humina ang factory at natanggal na naman kaming mag-asawa sa trabaho. Nagtatrabaho kasi kami bilang mga casuals. To the rescue ulit si Lord. Sa tulong ng isang kakilala ay nagkatrabaho si Jean sa paggawaan ng vaccine. Taong 2019 umuwi kami ng Pilipinas pero ang anak namin hindi kami kilala. At taong 2020 ay nangyari na nga ang COVID. Fast forward, natapos ko na ang pag-aaral ko pero wala akong makuhang trabaho. Sa kasamaang palad, hindi ko magamit ang pinag-aralan ko. At gulong-gulo din ang utak ko kung paano kami makakapag-stay permanently sa bansang ito. Kung anong diskarte ba ang gagawin ko. Lalo na sa accounting skill ay napakahigpit ng labanan. Uuwi na lang ba kami pagkatapos ng graduate visa namin? O subukan na lang naming mag-Canada? May mga pagkakataong hindi ako nakakatulog sa gabi dahil sa kakaisip. Hindi na nga namin nakakasama ang anak namin dahil sa pandemic. Wala pang kasiguraduhan ang kinabukasan namin. Pero sinong mag-aakala na sa gitna ng pandemya ay may nakatagong pag-asa? Kinumbinsi ako ng isang kaibigan na mag-aral ng Certificate 3. Fast forward, ako ay naging disability support worker at personal carer. At yun din ang mga naging susi para ako ay makapag-enroll ng Diploma of Nursing. Sa madaling salita, ako ay nag-shift ng career. Iminulat ang mga mata ko kung ano ang dapat kong gawin. Unti-unti kong napag-aralan kung ano ang magiging diskarte para kami ay ma-PR.
Lumipat ako ng Tasmania habang ang asawa ko naman ay naiwan sa Victoria. Sa Tasmania ako mag-aaral ng Diploma of Nursing. Pero hindi ko alam ay may pinabaon pala ang aking asawa. Nabuntis ako sa pangalawang anak namin habang kami ay naka-temporary visa. Hindi ko alam kung paano ko ginawa pero nakuha kong pagsabayin ang pagbubuntis at pag-aaral at pagtatrabaho. Nasa Australia nga kami pero LDR kaming magkakapamilya. Dahil sa kasagsagan ng COVID, sarado ang borders ng Tasmania sa kahit anong state ng Australia. Lumalaki ang tiyan ko nang ako lang ang nag-aalaga sa sarili ko. Wala ang asawa ko sa tabi ko dahil nagtatrabaho siya para may pambayad ulit ng tuition fee, pambayad ng utang at pantustos sa pangangailangan ng naiwan naming anak sa Pilipinas. Parang hindi natatapos yung mga pagsubok. Dito sa Tasmania ay tumira ako sa isang shared room. Pasalamat ako sa Diyos at hindi ganun kasela ng pagbubuntis ko. Pero dahil sa sobrang lamig sa Tasmania, ang likod ko sumasakit. Narinig ng Diyos ang mga hinaing ko at may pinadala na naman siyang mga mabubuting tao. Pumayag silang makitulog ako sa couch ng komportable nilang unit. Hindi na kami nilalamig ni baby. At may mga taong binibigyan kami ng lutong ulam. May mga taong hinahatid ako sa prenatal checkups ko. Isinasabay ako sa pagpasok ko sa school at hinahatid ako pa uwi pagkatapos ng trabaho. Iba pala talaga kapag sa Diyos ka kumakapit. 35 weeks na ako, ang asawa ko ay hindi pa rin makapasok sa Tasmania. At wala pa rin kaming nakukuhang sariling tirahan. Pabiro ko na lang na sinasabi, mukhang sasabsaban na lang yata ako mga anak. Matinding pagdarasal na naman kasi hindi ko na alam ang sagot sa mga tanong ko eh. Fast forward, pinayagan ng asawa kong makapasok ng Tasmania due to compassionate and compelling reason. At nakahanap kami ng unit na malilipatan just in time. 38 weeks and 1 day ako ay na-emergency C-section. Natakot ako pero pinilit kong kumalma. Salamat sa Diyos at safe ang delivery. Pagkatapos ng 5 linggo ay bumalik na ako sa school at nag-start na rin ako sa bagong trabaho bilang assistant in nursing. Gusto ng mga teachers ko na mag-break ako pero ipinilit ko lang. Matatapos na kasi yung aming visa kaya hindi ako pwedeng huminto. Mabuti na lang at merong COVID visa na eligible kami para mag-apply. Nung nag-open ang international borders, kinuha na rin namin ang panganay namin. Ipinasa Diyos na lang namin ang kapalaran namin dito sa Australia. Natapos ko ang pag-aaral ng Diploma of Nursing at ako ay naging isang enrolled nurse. Sa dinami-dami ng hirap, pagod at iyak namin dito sa Australia ay may malaking blessing pala talaga sa aming nakalaan. Bukod sa kami ay naging permanent resident, mas makikilala pala namin ang aming mga sarili. Natutunan namin ang pagtitiwala at paghihintay. Nakilala namin ang mga mabubuting tao na hindi nag-alinlangan na tulungan kami. At higit sa lahat ay ang ipaubaya kung ano ang plano ng Diyos para sa amin. Kung nakikinig ka pa rin sa puntong ito, nothing worth having comes easy and train your mind to see the good in everything. Tuloy-tuloy lang ang pag-abot sa pangarap. Malayo pa, pero malayo na. Kahit saang parte ka man ng mundo, i-enjoy mo lang ang journey mo. Hindi ka nag-iisa, nandyan si Lord palagi sa tabi mo.